Ah, isa nga pala tong compressor na SAR Plus, kung makikita nyo sa video. Ang gagawin namin ay susubukan muna namin na palitan ng ECB, pero hindi naman ECB tong tinatanggal namin. Ito parang ECB din siya, pero wala siyang wire. Pasensya na kung first time kasi namin na makabaklas ng ganito, pero lahat naman ng compressor pare-parehas lang. Paano masabi? Easy, mga pa-ECB, magkameron man ng wire. Ang problema nga pala nito ay pagka in-accelerate mo yung gasolina niya, lalamig siya. Pero pagka hindi naka-accelerate yung gas, hindi siya lumalamig. Many minutes later. Kaya ang gagawin namin ay susubukan namin pagpalitin, kasi yung luma niya, tip ko nga pala nga mga bossing, tip ko sa inyo, kung meron kayong mga parts na luma na mga pinagpaltan, wag niyong iwan. Kung pwede nyo rin lang dalahin, or hindi naman talagang toong kasiraan, meron pa kayong mapapakinabangan, iuwi nyo, i-stock nyo sa inyo. Gaya nitong ginagawa namin ito ng compressor, ito ay yung original na compressor niya na nakakabit dito sa Hyundai Santa Fe. Ang sira nga niya ay ito, yan, nakikita nyo yan, binabaklas na yan. Yan ang sira niya. Ang problema niya, nawawalan siya ng bomba, ng pump. Kaya ang gagawin namin, kukuhain namin yung nasa luma niyang compressor na pinagpaltan dati. Ang problema kasi nitong luma niya compressor, may leak. Kaya ang gagawin namin, kukuhain namin tong parang mukhang ECB na hindi ko masyadong matukoy kung ano to. Hindi ko pa na-google or na-search, pero halos same din naman siya. Kaya lang ang pagkakaiba nito, wala siyang kuryente. Shout out nga pala sa mga technician na magagaling. Pasensya na kayo kung hindi namin kabisado itong pyesa na to, pero tatry lang namin na subukan paltan o mapapagana namin to kung sakali mang umayos. Kasi kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Kasi ang problema nito nga, yun nga nasabi ko na nga kanina, na yun, nawawala ang pump niya. Kung di mo i-accelerate, hindi siya lalamig, or lumamig man siya konting-konti, mahinang mahina. Kaya ang ginagawa namin, pagpapalitin namin ito, tapos yung o-ring, kasi medyo luma na kasi yung o-ring nito eh, kaya kukuhain din namin yung nasa luma na o-ring, yung nasa bago na pinalta na SAR Plus na compressor, ililipat namin yung o-ring dito sa luma na pinagkuhaan. Ayan, kailangan lang, yun lang ang gawin nyo bago nyo ibalik o palitan. Linisin nyo muna mabuti yung pinaghugutan o kaya yung pinagtanggalan, kasi meron siyang mga dumi-dumi yung mga parang umido. O kaya kung po pwede, bago nyo isalpak, lagyan muna ng oil para medyo suabe. Ayan, tatry na namin na ibalik. Yan, simple lang naman ang pagbabalik. Parang kung sa iba nga lang to, sigurado palitan ng compressor, pero sa amin hanggang pwede pa namin i-repair or gawin yung mas makakatulong or makakatipid ang customer, ginagawa muna namin ng paraan. Pero once na makabit namin to at hindi pa rin siya gagana, kailangan talagang bumili ng compressor na SAR Plus o bago. Ayan. Tapos ang kailangan muna nito, huwag nyo kalilimutan nga pala, may oil din naman to. Kaya kung nakababa na rin lang ang compressor, mayroon siyang tornilyo na maliit, doon nyo siya lagyan ng oil. Kasi pagka minsan yun na rin naging problema, kahit nasabihin mong mayroon pa siyang langis, kailangan
dagdagan mo na rin siya para hindi totally siya mag-black oil or mag-stock up. Kasi kahit ganito rin naman mga DECB or kung ano man tawag nila dito, maaari din itong mag-stock up. Kaya yun, add oil kada, kung pwede nga, halimbawa nawalan kayo ng freon, dagdag kayo ng langis, kasi yun ang buhay ng compressor. Kumbaga sa makina, langis talaga pinakang the best na solution. Kahit na sabihin mo karga ka ng freon, karga ka rin ng langis kung wala ka pang budget pampagawa. Later that same evening. Subukan nating lagyan ng freon, at malalaman natin kung ano ang nangyari dito sa ginawa namin na to. Pero sa tingin ko naman, kasi ang naging problema nga lang kasi ng compressor na una niya, singaw.